Hello friends, welcome again to my channel. I'm Coach Jay. And syempre for today's video, market updates lang tayo on gold, euro USD, and GBP USD. Ayan, so guys, market is bleeding. Kita nyo naman itong DXY. Bumaba siya, inabot siya hanggang 102.15. Even ang gold, okay, bumaba rin siya talaga. Pati ang Bitcoin, yan, bumaba rin. Alright? Diba? So parang everything is going down. So syempre, ang reason nito was because of the last week's economic release, okay? Kita naman natin kasi ang unemployment rate sa US ay bumaba, tapos ang NFP ay down din, average hourly earnings, 0.2, tapos 'di ba ang Japan, bigla rin silang nagtaas ng kanilang interest rate. And syempre si Powell or yung Federal Reserve, sinabi niya rin sa speech niya na possible na magkaroon ng interest rate cuts this September. So, somehow dovish talaga yon kay US. Okay? Hindi lang yan, meron pang geopolitical issue. Okay? So, merong war between Israel and Iran. So, nagkakaroon talaga ng market panic sa market. So, syempre, iniisip nila magkakaroon na ng recession or whatever. Kaya tayong mga retail traders, kapag medyo choppy ang market or wala tayong read sa market, it's okay lang na hindi muna tayo mag-trade. Pero pag meron naman set up, why not, diba? I-trade lang natin yon, okay? Kasi alam naman natin na pwede tayo mag-trade kapag bumaba ang market. Pwede tayong mag-sell. I-sell natin yung currency na yon. And if mataas naman yung currency na yon, pwede tayong mag-buy. Okay? Kaya dapat marunong tayong magbasa ng ating chart. Alright. And syempre, huwag kalimutan ang risk management. Alright? Start na tayo dito kay gold. Kaya the daily time frame, kita naman natin na ang market ay sideways, okay? Or ranging. Ibig sabihin, ang price ay nagpipingpong lang in between these levels of resistance and support. Alright? Unless proven otherwise, ang price ay magpipingpong lang in between these two levels, okay? And last touch nga niya ay itong support, okay? Ang possible na next na gagawin niya ay umakyat naman ang price, okay? Yan. And itouch niya naman ang resistance. Alright? Then, let's go to H4 time frame. Ito naman natin na downtrend pa ang market. Alright? Yan. So, syempre, pag downtrend pa ang market, syempre, ang ating hahanapin lamang ay sell opportunities. However, dahil malapit na siya dito sa support na to, and also yung EMA 200 ay medyo na-flatten na rin, medyo tricky na if hahabulin pa natin itong sell na to, okay? So, if ever na gusto natin na mag-sell, hintayin natin talaga na magkaroon ng breakdown. Okay, ibig sabihin magkaroon ng red candle dito. Tapos sa retest, pwede tayong pumasok doon tayo mag-sell. And ito siguro ang next na level natin na target, okay? Pero hanggat hindi pa naman nangyayari ito, kita nyo naman nag-hold pa rin ang level na ito. Yan. Ibig sabihin nag-bounce pa rin siya dito sa support area nito. So, may possibility naman tayo na makakita ng upside move, okay? Pero sa ngayon, dahil choppy pa siya, okay, tingnan natin sa H1. Ayan. So, ito yung ginagawa ng price sa ngayon. Okay, hindi, medyo unclear talaga yung kanyang structure sa ngayon. So, wait and see muna tayo dito kay gold. Okay, syempre naman, patience is the key dito sa forex trading. So, if naman gusto nyong mag-scalp, pero ako personally, hindi naman ako nag-i-scalp. Ayan, meron naman ng creation ng series of higher highs and higher lows. Okay? Yan. So, wag nyo lang kalimutan maglagay ng stop loss. Okay? So, pwede kayong mag-buy dito as long as magkaroon talaga dito ng confirmation candle. Next naman, Euro USD, looking at the daily time frame. Yan, okay. So, for several days, andito lang siya sa descending channel nito. And then, itong Friday nga, nung nagkaroon ng sell-off sa US dollar, bigla naman nag-rally ang Euro USD. Okay, ibig sabihin tumaas ang Euro. This is a sign na rin na possible talaga na mag-continue na ang Euro USD to the upside. Okay, pero syempre naman kailangan niyang mag-correct. Okay? Possible na i-retest niya ulit itong level na to, nitong breakout point niya dahil previous resistance yan, possible na mag-act as support
tsaka siya mag-continue to the upside. Okay natin sa H4. Okay, so sa H4 ay downtrend pa siya because of the series of lower lows and lower highs. And currently, ito, ranging din siya. Okay? Mas kita siya sa H1 na ganyan lang yung ginagawa ng price. Okay? Pag ganito, wait and see rin tayo. Okay, yun talaga natin na magkaroon dito ng either breakout, then dito yung target niya, or breakdown. Okay? Na possible, pumunta siya sa sinabi ko sa inyong level kanina na breakout point na nakita natin sa daily time frame. Okay? So, wait and see rin tayo dito kay Euro, USD. Pero overall ay bullish tayo. Okay? And then last, GBP USD naman. Looking at the daily time frame, downtrend pa siya. Okay? Although malapit na din siya dito sa EMA 200, tignan natin kung ire-respect niya ito. Okay? So, it's too late na rin kung magse-sell pa tayo. Okay? Especially, ang general trend din niya ay uptrend. Okay? And possible na magkaroon na din siya ng bounce dito. Okay? And mag-continue na siya to the upside. Okay? So, let's check the H4 time frame. Yan. So, dito sa H4 time frame ay, syempre, downtrend pa siya. Kitang-kita naman. And also, yung EMA 200 pointing downward. So, pwede pa rin naman kayong mag-abang ng selling opportunities dito. Or, tayin nyo na magkaroon muna ng pullback. And pag magkaroon ng confirmation ay, yan, pwede na kayong mag-sell. Okay? Syempre, ngayon, ang price ay andito pa siya, okay? Ranging pa siya. So, nire-record ko itong video na to ay Asian session, kaya wala pang volume masyado. So, abangan ko ulit ito mamayang London session. Ayun lang, maraming salamat. Thank you!